nalilito ang tao sa judicial process saka political process. Ang impeachment is talagang political. It's a political process. So, minadali nila, I don't like it, pero yun ay kanilang prerogative. Gusto nilang madaliin. Ang reasons behind impeachment is always political. Kasi hindi naman yan finding of guilt. Wala namang kaparusahan yan kung di ang pagtanggal sa posisyon. So, yes, minadali siya, pero karapatan ba gawin yun ng Kongreso? Yes. Should they have done it? Well, I don't think so. And since this is political, how will it affect yung at least pangangampanya ng mga nasa PDP laban? Because as we all know, ang Duterte nakasuporta sa inyo. Well, allow me to be hopeful. I think ang epekto niyan ay positive because it will create a protest vote. But that is just me. That's just me being hopeful. Pwede ring manghinaan ng loob yung buong Duterte group, pero hindi naman siguro. I think it solidifies the Duterte support. Attorney, itong sinasabi ng ibang mga kongresista, still on the impeachment, ay kung kapag kinasuhan si VP Sara, or they filed charges for sedition and grave threat nga, sabi ng ibang kongresista, mapapalakas ang impeachment case laban sa kanya. Sabi na naman ni Senate President Cheese Escudero, no, not necessarily, or probably not really. From a legal standpoint, kasi kayo po yung eksperto dito, what are your thoughts on that? Mapapalakas ba or hindi? It doesn't matter. Legally, it doesn't matter. Like I said, ibang proseso ang judicial sa kasi, 'di ba? Political. And Senator Cheese, I think recently has been taking a very clear independent stance. Ayaw niyang mautusan ng Senado. And I think that's correct, I'm not always his fan. Pero I think tama siya doon. Pero kung maa-affect, legally hindi, pero optically, of course. Of course, lalo na pag nakasuhan siya at talagang mahatulan siya. But again, manipis Manipis yung kaso and I don't think may mangyayari dun sa kaso. But will it be enough to affect the impeachment? Well, that depends on the actors dun sa political side. Gagamitin nila yan, ipang PPR nila yan para lumakas yung kanilang impeachment call. Pero legally, magkahiwalay Walang kinalaman sa isa't isa. Optics lang. Attorney Jimmy, nanonood si Danny Padilla, At i-remind niya sa akin na magkita daw kayo bukas sa Green Hills ang event ng PDP Laban. Oh, yes. So he's one of our supporters. Yes, si Danny. So, meron ka bang masishare sa amin na mga magaganap bukas sa inyo? Kasi hindi kayo sumabay kagabi. Bakit nga? No, pero bukas meron kayong grand event. Yung pwede mo lang i-share. Yeah. Ang palagay ko lang naman dun sa desisyon ng PDP Laban na hindi makisabay is para masolo din ng konti ang atensyon ng bayan. Ang PDP po, contrary to what people think now, ay wala masyadong nag-iisa po. Medyo humina, lumalakas na ulit. Pero remember, ang dami nangyari sa PDP Laban, Nagkaroon ng mga faction, 'di ba? And opposition ngayon yan, So, walang pera. Isa pa yon, So, yung tomorrow is really parang kanya-kanyang bunot yan, kanya-kanyang tulungan siya. Pero ang what is hopeful is, I think makikita nyo bukas na may kapangyarihan talaga ang bayanihan spirit sa loob ng PDP Laban at mapapatunayan po, sorry, political to, pero mapapatunayan pa rin ang lakas ng endorsement power ni Pangulong Duterte, which by the way has been proven by statistics, di ba? Yeah. So the former president will be there tomorrow. Yes. And I think yung kanyang madiing pag-endorso coupled with the political climate na parang medyo ape ang Duterte might create a protest vote in my hopeful opinion. Okay. Nagtatanong kasi kahapon tinanong naman natin bakit sa Lawag ginawa? Yeah. Nasagot naman 'yon, 'di ba? Alam din natin na bakit daw Cavite yung pink nasagot din nila. Bakit sa Club Filipino or sa Green Hills bukas gaganapin dito sa Metro? Bakit Metro Manila yung napili ng PDP Laban? Yan po sa totoo hindi ko alam. Okay. Danny Padilla, sagutin mo, bakit yung napili ang Green Hills? Kasi may mga konti kaming teorya, pero walang nagsabi kung bakit. Ako, ito ang theory ko. I think malakas na ang PDP sa
Mindanao. Lakas na siya dun eh, no? I think it's a solid Duterte vote. So, why not go into where hindi sobrang lakas? I don't think mahinang-mahina kami sa Manila.